The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times? Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 70 times 7 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me, and I will pay you back. But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have pity on your fellow servant as I had pity on you? Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart. When Jesus finished these words, he left Galilee and went to the district of Judea across the Jordan. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang pagpapatawaran po ang daan patungo sa ating kalayaan. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Kristo, ang Banal na Santa Misa po ang pinakang mataas, pinakang climax ng ating pagdiriwang bilang mga Kristiyano. At sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, inaanyayahan tayo ng pari na alalahanin natin ang ating mga kasalanan. Imagine po ninyo, kung kayo dadalo ng isang napakalaking piging, birthday party, anniversary, o kung anumang malaking okasyon na pwede ninyong daluhan, at sasabihin sa inyo, sa simula ng ating party, ang gagawin natin ay tatahimik tayo at ating aalalahanin lahat ng ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakamali bago tayo magsimula. Baka ang sabihin po ng mga dumadalo ng party na yon, napaka-killjoy naman. Party ito pagkatapos iisipin natin lahat ng ating mga pagkakamali sa buhay, lahat ng ating mga taong nasaktan, lahat ng mga ginawa natin na masama. Baka sasabihin talaga natin, anong klaseng party ito? Pero ang ating simbahan, sa ating pagdiriwang, sinisimulan natin sa pamamagitan ng pag-amin sa ating mga pagkakamali. At mayroong mahalagang dahilan. Kapag mayroong pong kasalanan, pagkakasakitan, laging may dalawang parties.
yung offended, yung taong yung nasaktan, at yung offender, yung taong nakasakit. At tinuturo sa atin ng Panginoon kung ano ang dapat gawin ng dalawa. Kung ikaw ay nakasakit sa iyong kapwa, ikaw yung nagkasala, sinasabi ng Panginoon, magsabi ka na ng katotohanan. Huwag ka nang gumawa pa o mag-imbento ng kwento. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag ka nang maghanap pa kung sinang masisisi. Huwag ka nang gumawa pa ng palusot. Maaaring masakit at mahirap ang magsabi ng katotohanan, pero ito ang magpapalaya sa iyo. At kung ikaw naman yung taong offended, ikaw yung nasaktan, sinasabi naman ng Panginoon na pagsikapan mo na maging mawain at makapagpatawad. Sabi ng aking kaibigan, madali lang yan, Father, sa salita. Maaring nasasabi nyo lang yan. Pero napakahirap magpatawad. Lalo na kung sariwang-sariwa pa yung sugat. Napakahirap magpatawad. Lalo na kung naalaala mo kung paano nung bata ka pa, pinagmalupitan ka ng iyong magulang. Lalo na kung naalaala mo yung kapartner mo, asawa mo naging unfaithful sa'yo. Napakahirap magpatawad. Na ako po'y director ng isang parochial school, elementary school. Mga estudyante namin, madalas nagkakasakitan. Nag-aaway yung mga bata. Galit na galit yung mga magulang. Pero yung mga bata kapag ka nag-aaway sa umaga, kita niyo po bandang tanghali o hapon, magkalaro na uli sila. Pero yung magulang ng mga batang iyon, naku po, galit na galit sa isa't isa, lumilipas ang araw, linggo, di pa nakakapagpatawad. Yung anak mo, inaway yung anak ko. Kasalanan mo, di mo binantayan ang anak mo. Ganyan sila. Minsan lumilipas ang mga linggo at buwan, sakala mo nagkakabati yung magulang. Totoong mahirap magpatawad. Sabi ng aming isang pari, katulad daw yan ng paghihintay ng bulaklak na sumibol sa isang disyerto. Kung hindi pa panahon, huwag mong pilitin mamulaklak. Ang Panginoong Diyos marunong maghintay. Darating din ang panahon na sisibol ang bulaklak at makikita mo ang ganda kapag sumibol na ang bulaklak, dumating ng panahon na maaari ka nang makapagpatawad. Dahan-dahan lamang, unti-unti lamang. Meron pong isang kwento sa Japan, noong 15th century. Meron pong isang general, merong pag-aari ng isang napakagandang vase. Yung vase na yung flower vase, ay nabasag ng isa sa kanyang servants. Ang ginawa ng servant ay binuo uli, idinikit yung base. Pero nakita niya yung base, di siya nasihan, di siya nagandahan. Tumawag siya ng craftsman, sang artist, para ulitin. Ginawa ng artist, kinuha yung base, at binasag uli. At pagkatapos ay unti-unti niyang pinulot yung mga basag na pira-pirasong bahagi. Kumuha siya ng lacquer ng barnis at nilagyan niya ng gold yung pandikit. At unti-unti niyang dinikit yung base. Kitang-kita yung guhit ng gold. Nung mabuo po, napakaganda. Mas maganda pa doon sa orihinal. At ito'y naging isang art form sa Japan na tinatawag na kintsugi. Hanggang ngayon ginagawa nila. Kapag tayo nagpapatawaran, ganun po ang nangyayari sa atin. Tayo ay broken,
broken heart, masakit ang ating puso, masakit ang ating kalooban. Lahat ng ito'y dinadala natin sa harapan ng Panginoong Diyos. Yung ating buhay na waring pira-piraso, kayang pulutin ng Panginoong Diyos, pagtagpi-tagpiin at lalagyan ng guhit na gold. Kapag ka nabuo ng uli, makikita natin na napakaganda pala. Sa ating ebanghelyo, yung servant, ang hinihiling doon sa kanyang Panginoon ay ipospon lamang yung pagbabayad ng kanyang utang. Napakalaki ng kanyang utang. Napakalaki ng kanyang kasalanan na hindi niya kayang bayaran. Ang hinihiling lang sa Panginoon ay, ipospon niyo po. Magbabayad din ako. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi pinospon. Ang ginawa'y pinatawad na lahat. Ano kayang pakiramdam kung ganon? Ano po? May malaki kang pagkakautang, pagkatapos ay papatawarin ng lahat. Yun nga lamang napakatagal matuto ng serbat na ito, sapagkat nung nakita naman niya ay nagkakautang sa kanya, na maliit lamang naman ang pagkakautang, kanyang pinakulong, hindi niya mapatawad. Tagal niyang matuto. Mahirap magpatawad kung ang tingin natin doon sa taong nagkasala sa atin ay isang monster. Pero kapag tinignan natin, yung taong nagkasala sa atin is a fellow human being, katulad natin na sugatan din. Katulad natin na marami ring kahinaan sa buhay. Maraming pagkakamaling nagagawa. Unti-unti, tayo ay makakapagpatawad. Tayo humaharap sa Panginoon at dinadala natin ang lahat ng sakit sa ating kalooban, ang mga alalahanin sa ating isipan. Kaya nga sa simula ng misa, ito po ang paanyaya ng pari, sapagkat ito'y malaking pagdiriwang kung saan iniaalay ng ating Panginoong Jesucristo ang pagpapatawad para sa ating lahat sa pamagitan ng kanyang sariling buhay. Kapag tayo nagpatawaran, makikita natin para tayong magandang base na pinagtagpi-tagpi ng gold. Itong ginawa sa atin ng ating Panginoong Diyos upang sa ganoon, maranasan po natin ang kapayapaan sa ating buhay, maranasan natin ang kalayaan at muli tayong makabalik sa pamumuhay na makahulugan.